ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Mamamaalam na si Justin, pero bago sila maaksidente ni RJ ay may nasabi na siya kay RJ. Abangan natin sa abot kamay na pangarap. May mga premonition na si Justin bago pa mangyari ang aksidente. Nung una, nagkabati na silang mag-ina at ang pangalawa naman ay sinabi ni Giselle na maaari nang mawala si Giselle dahil nagkasundo na silang mag-ina. Kinontra yon ni Justin dahil marami pa silang masasayang araw na pagsasamahan. Hindi masabi ni Justin sa nanay niya ang sikreto dahil baka magkasira na naman silang mag-ina dahil kumampi siya sa maling tao. Kaya naisipan ni Justin na ang tito RJ na lang ang kausapin. Kinausap ni Lynette si Giselle. Sinabi niya rito na magkikita sina Justin at RJ. May sasabihin tungkol sa pamilya nila. Inabisuhan ni Lynette si Giselle na kung may ipagtatapat si Justin, ipangako niya na wag siyang magagalit sa anak. Naawa naman si Giselle sa anak niya dahil lang sa natatakot siya hindi na siya pwedeng magsabi ng sikreto niya. Nangako si Giselle na hindi siya magagalit. Naikwento ni Lynette, noon nangyari na sa kanila ni Annalyn ang ganitong sitwasyon. Dumating sa punto na ayaw magsabi ng sikreto si Annalyn dahil natatakot siyang baka magalit si Lynette sa kanya. Tinanong ni Giselle kung paano ang ginawa ni Lynette para malampasan ito. Sinabi ni Lynette na pinaramdam niya lang naman kay Annalyn na mahal niya ang anak niya, na wala siyang dapat ikatakot sa mga gusto niyang sabihin. Natuwa naman si Giselle at ganyan rin ang plano niyang gawin. Ibibigay pa niya ang kwintas na pamana pa sa kanya ng nanay niya. Nagsisimbolo ito ng proteksyon sa kahit ano pa mang sakit at kapahamakan. Pero dahil sa napakatagal na ng paghihintay nila kina Justin at RJ, wala pa ring RJ at Justin na dumarating. Hindi sinasadya ay bumagsak ang kwintas na hawak ni Giselle. Ang lakas ng kabog ng dibdib niya. Pinulot ni Lynette ang kwintas para kay Giselle. Parang nashock si Giselle sa naramdaman niya. Hindi siya agad nakagalaw dahil sa sobrang kaba. Sinabi niya kay Lynette ang kakaibang kaba na naramdaman niya. Hindi nga siya nagkamali. Sa mga oras na ito, na aksidente na sina Justin at RJ. Kasalukuyan silang dinala sa ER ng Apex. Nagulat sina Annalyn at Zoe dahil ang daddy nila ang sinugod sa ospital. May malay pa si RJ sa mga oras na ito. Binulong ni RJ na may kasama siya, si Justin. Nagtataka si Annalyn. Nakumpirma ni Annalyn na totoo nga ang sinabi ng daddy niya. Nang makita nila ni Zoe na dugo ang sinugod na rin si Justin sa ER, mas malala ang tama niya dahil hindi pala siya naka-seatbelt nung pagsakay sa sakyan ni RJ hanggang sa mabangga nga ang sasakyan. Tumigil ang mundo ni na Zoe at Annalyn sa trahedya ng dalawang taong malalapit sa kanila. Tumakbo si Dr. Ray kina Lynette at Giselle para ipaalam ang nangyari sa dalawa. Hindi makapaniwala si Giselle, pero nung marinig niya ang balita, dali-dali na siyang tumakbo sa ER. Ganon din si Lynette. Pagdating nila sa ER, nag-iiyakan na sina Annalyn at Zoe. Takot na takot si Giselle. Ayaw niyang makita si Justin sa ganitong pagkakataon, pero nilakasan niya ang loob niya. Nakita siya ni Annalyn at Zoe. Nagbigay daan sila para sa tita nila, hanggang tumambad kay Giselle ang kalagayan at hitsura ni Justin. Walang malay, duguan at mukhang bugbog ang katawan sa pagkakabangga. Halos bumagsak ang langit at lupa kay Giselle. Ngayon pa lang sila mag-uumpisa bilang mag-ina. Pero bakit kuhanin na agad sa kanya si Justin? Hanggang sasabihin na nga ng doktor na wala ng buhay si Justin. Hindi na talaga kinaya ni Giselle ang sakit na nararamdaman. Hanggang sa nawalan na rin siya ng malay sa sobrang sikip ng dibdib niya. Wala na si Justin. Malungkot ang lahat. Maya-maya ay sinugod na rin si Gilbert. Nadamay rin siya sa banggaan na si Carlos ang may gawa. Nakatanaw si Morgana sa malayo. Ngumingiti ng palihim. Natutuwa sa paghihinagpis ni Giselle. Hindi man siya nagtagumpay sa plano nila ni Gilbert na aksidente naman sila. Inoperahan na rin si RJ para matigil ang pagdurugo ng mga sugat niya. Habang nasa operating room pa si RJ at walang malay, iyak ng iyak si Zoe. Humingi siya ng tawad sa mga pagsisinungaling niya.
Sinabi niya sa daddy niya na matagal na niyang alam na hindi siya tunay na anak ni RJ. Humihingi ng tawad si Zoe dahil kumampi siya sa mami niya. Hinayaan niyang mabuhay ang mami niya sa pamamagitan ng ibang tao nang hindi inaamin kay RJ. Marami siyang nagawang kasalanan sa daddy niya. Iyak ng iyak si Zoe. Niyakap ang daddy niya. Nilipat na nga ng kwarto si RJ. Masaya rin sina Lynette at Annalyn at Josa dahil konting pahinga na lang ay gigising na rin si RJ. Nalaman ni Zoe ang balita kaya nagmadali siyang sabihin kay Morgana na mukhang magkakamalay na ulit si RJ. Nagtataka si Morgana dahil ito naman ang gusto ni Zoe, ang makaligtas ang daddy nitong mula sa aksidente. Pero iba ito para kay Zoe. May inamin kasi siyang sikreto kay RJ habang wala pa siyang ulirat. Nadala siya ng emosyon niya. Pinakalma ni Morgana si Zoe sa pagkakapanik niya. Nagdesisyon si Morgana na obserbahan si RJ kung may maaalala ba siya sa mga sinabi ni Zoe. Maya-maya ay tumawag si Carlos para utusan si Morgana na patayin na si RJ dahil papabor sa kanilang lahat kapag mawala si RJ. Makakaganti si Carlos. Si Morgana naman ay maliligtas sa mga kasinungalingan niya. Kailangan na maisagawa ni Morgana ang utos ni Carlos bago pa mahuli ang lahat. Dahil doktor si Carlos, alam niyang dahil sa aksidente, posibleng bumalik ang alaala ni RJ. Kapag mangyari yon, sigurado lahat sila makukulong. Masisira ang kinabukasan ni Zoe. At yun ang ayaw mangyari ni Morgana sa anak. Nang makarecover ng kaunti si RJ, inilabas siya ng kwarto para magpahangin. Iniwan siya sandali ng nurse dahil na rin sa utos ni RJ. Hanggang sa lapitan siya ni Morgana. Kunwari ay kinakamusta si RJ. Pero ang totoo ay kumukuha lang naman siya ng impormasyon kung makakaalala na ba si RJ at kung natatandaan kaya nito ang mga inamin ni Zoe sa kanya. Nagalit si RJ nung makita niya si Morgana na nariwa sa kanya ang lahat nung hawakan siya ni Morgana sa kamay. Bumalik lahat ng alaala niya mula nung ihulog siya sa hagdan. Nakita niya sa alaala niya ang pagbagsak niya sa hagdan dahil sa nalaman niyang hindi niya anak si Zoe. Alam na ni RJ na siya si Moira. Dagdag pa ang inamin ni Justin bago pa sila maaksidente sa kotse na si Moira at Morgana ay iisa. Nagpapanggap lang si Morgana. Galit na galit si RJ. Nanlaki ang mga mata ni Morgana. Dahil walang kasama si RJ, hinila ni Morgana si RJ at balak na ihulog na naman sa hagdan. Mabuti na lang dumating si Annalyn. Sinigawan niya si Morgana. Nagsinungaling naman si Morgana. Sinabi niyang ipapasyal niya lang sana si RJ pero hindi naniniwala si Annalyn. Galit na galit si RJ at sinabi niya kay Annalyn na alam na niyang si Moira at Morgana ay iisa. Dahil yan rin ang sinabi ni Justin bago pa mangyari ang trahedya sa kanila. At yan ang mga pakakaabangan natin sa Abot Kamay na Pangarap. Please like this video and please subscribe to my channel. At magkita-kita po muli tayo sa mga susunod pang episodes.